Pero bakit yung iba parang mas marunong magdala? Yung iba naman konting gusot lang, wasak na. Siguro, wala sa bigat ng problema ng dinadala yan eh. Nasa kung paano mo tingnan ang buhay. Kung isipin mo, challenge lang ito para lalo kang gumanda, di no problem. Pero kung feeling mo, palaging end of the world, abay talagang guguho ang mundo mo. So kung ano man ang ikot ng mundo ng showbiz, cartwheel, kandirit, awa knockout o victory man, carry ka ng Showbiz Central. Walang traffic sa buong Metro Manila at malamang zero na naman ang crime rate dahil tumigil ang lahat upang panoorin ang laban ng dalawang taong ito. Nasa Showbiz Central ang buong kwento. Ang bawat laban ni Manny Pacquiao, tinututukan ng buong bayan. Ang tanging television event na nakapagtala ng zero crime rate. Ang laban ni Manny Pacquiao kay Marco Antonio Barrera. Hanggang sa mga suntok na tuluyang tumapos ng laban. Tumapos kay Barrera. Panalo na naman si Pacquiao. Wagi na naman ang mga Pinoy. At ang panayam kay Manny Pacquiao matapos ang laban kay Barrera. Mula sa Las Vegas, tutukan mo ang Showbiz Central exclusive. You got that right, Raymond, dahil mamaya live na live natin makakausap ang very victorious na pambansang kamao natin na si Manny Pacquiao at kasama ang kanyang asawang si Jinky. Samantala, hindi naman masyadong victorious ang feeling ng dalawang celebrities na ito na parehong lalaki ang punot dulo ng problema. Ang isa gustong magpaanal ng kasal. Ang isa naman hindi pinanagutan ang kanyang pagbubuntis. Panoorin. Again. Bakit? Eto na naman. Yun ang tinanong ko. Sino ang TV host comedian na ito na hindi napigilang maiyak sa sinapit niya sa ama ng kanyang anak? Una na kasi siyang tinakbuhan ng lalaking nanatiling misteryo ang tunay na pagkatao matapos siyang mabuntis nito. At ngayong isang nababalitang mas batang lalaki ang ama ng kanyang bagong dinadala, mukhang hindi na naman daw siya mapapanagutan. Ang pagsisiwalat ng TV host comedian, abangan. Magandang hapon mga kapuso. Noong isang linggo po, kung saan natanggal ang aking peace of mind sa mga sagot ni Mrs. Nuki Serna, sumalang po sa ating lie detector test si Sex Bomb Rochelle Pangilinan. Ngayong hapon, sa pagsalang ni Miss Andrea Del Rosario, bumalik kaya ang aking peace of mind sa kanyang mga revelasyon. Samantala, nagmistulang Pacquiao Barrera daw nang magpang-abot si John Estrada at si Aljon Jimenez sa isang comedy bar. Dali-dali pong nagpunta ang Showbiz Central sa nasabing lugar para tutukan ang issue na yan. Narito po. Isang nakakagulat na showbiz bangayan. Nagkainitan daw sina John Estrada at Aljon Jimenez sa isang bar. May mga balitang una raw naghamon si Aljon. Sabi naman ng iba, si John ang unang nampikon. Ano ba ang katotohanan sa pinag-awayan na umabot pa sa pagtawag daw ng bawat kampo ng kani-kaniyang resback? Tutukan ang eksklusibong footage ng Showbiz Central sa nakakaintrigang insidenteng ito. Yes, at mamaya si Patrick Garcia ang haharap namin sa amin sa Central Jury. Yes, buti naman at pumayag siya kasi alam mo si Patrick has been very elusive sa press. Tahimik, mysterious. Sabi nga po nung iba, siya po daw ay suplado. Alam mo ba yun mo? Kaya lahat naman ng mga tanong na ever since gusto nyo ibato sa kay Patrick Garcia, well, gagawin namin yun later. And of Correct. course, don't forget, the killer question, seal or reveal, ang itatanong namin sa kanya. Later yan, abangan nyo. Pero eto pa, meron pa pong isang tanong namin sa inyo. Naniniwala ba kayo na ang tattoo pwede ding maka-attract ng kakaibang energy? Naku. Yan kasi ang kwento sa likod ng tattoo ng isang young actor. Uy, ang ganda ng jacket mo, Thank you. Pinoy Pride, Pacquiao. Okay, Pacquiao, may That's tattoo right. ka ba? Yes, meron. Okay, abangan niyo po yan mamaya. Young actor, may tattoo. 2 taon na ang nakakalipas mula ng aksidenteng mabundol ng isang aktor. Ang isang magbabalot na siyang ikinamatay nito. Nag-drive ako nung yellow hatchback. Mabilis yung pangyayari. Hilit man niyang kinalilimutan ito, ngunit maging sa kanyang pag-idlip
ay sinusundan pa rin siya ng malalaging na alaala. Yung mga mukha nila, nakikita ko pa rin sa panaginip ko. Hanggang kailan mababagabag ang diwa ng aktor? Paghingi ba ito ng tulong o isang banta ng paghihigante? Alamin ang mensahe mula sa kabilang buhay. At huwag na huwag kang titingin sa likuran mo. Dahil andyan na siya. Nakakatakot naman yung voice-over na yon, pero mga kapuso, kagabi ay naganap po ang first major concert sa Pilipinas ng international pop sensation na si Billy Crawford. And I want to congratulate him because I was there. I had fun at napuno po niya ang Araneta Coliseum. Palakpakan natin si Billy Crawford. Samantala, isang tagahanga naman with a life-threatening illness ang napasaya ni Sunshine Dizon sa kanyang birthday. Ngayon, kung tutuusin, dalawa pong masayang kwento ito. Pero ang tanong, bakit kaya sila umiiyak? Narito po. Napanood mo ba ito? Pero hatid namin ang madamdaming kwento sa likod ng first major concert sa Pilipinas ni Billy Crawford. Ito rin ang unang concert sa loob ng matagal na panahon na napanood muli ng tatay ni Billy mula nang magkasakit ito. Nakuna ng Showbiz Central ang bawat tagpo. Tutukan mo. At may isang kahilingan. Sana po makadating po si Ate Sunshine sa akong birthday. Huwag palampasin ang totoong drama ng maka-eyeball ng isang batang may cancer, ang kanyang idol na si Sunshine Dizon. Friend, bago pa man nagharap sina Pacman at Barrera, nagbakbaka na raw sina Ara at Kyla para sa chance na kumanta ng National Anthem. And the winner is Kyla! Anong say niya kay Ara? Siyempre, kahit paano, nag-hope siya na siya yung kakanta. Pero, I'm so sorry, Aaron. Oy, may round pa yata! Ting, 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 ting! Ito pa! Better ex-boyfriend daw kasi itong si Jimmy Von Dock dahil sinabi raw niyang ang ex niyang si Nina mukhang palaka, kokak. Kakaloka! Ouch! Nina! Hurt ka ba? Hurt ako eh! Okay lang, at least hindi sa harap ko, diba? Ay, yun na yun. Di ka nagalit. At uso talagang boxing dahil si Martin G. Kane nagsampa na rin ng counter affidavit laban sa pinagsasabi raw ni Aiko laban sa kanya. Akala ko ba naka-move on na kayo? Di bale? Exciting to. Exciting daw oh! At madodouble whammy naman sina Paolo Bedjones at Rufa May dahil isang intriga showcase ang inihanda namin para sa kanila live! Hindi lang ang pakikipagbakbakan ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao kay Antonio Barrera ang tinutukan ng buong bayan kaninang umaga. Dahil sa lahat ng laban ni Manny, inaabangan din pati ang mapipiling kakanta ng Philippine National Anthem. Una na napabalita na si Ara Mina raw ang napili for the spot. Issue na agad namang kunestyon dahil na rin sa intriga sa aktres at kay Manny. Pero after ilang days, nakumpirmang ang R&B princess na si Kyla na ang final choice to sing the national anthem. Matapos nito, naglabasan ang balitang sinulot daw kasi ni Kyla ang pagkakataong ito kay Ara na ikinapikon umano ng R&B princess. Una na napabalita na si Ara Mina raw ang napili for the spot. Hindi ko talaga tinanong or wala na akong ano doon. Ang concern ko na lang, kakanta ako, masaya ako, yun lang. Pero bago siya tumungo papuntang Vegas last Friday, ipinaliwanag naman ng singer ang nararamdaman niya para sa kaibigang si Ara. Di ba nakaka-disappoint din yun on her part na syempre kahit paano nag-hope siya na siya yung kakanta. Pero I'm so sorry, Ara. I know, we're friends and ganyan. Hindi naman kami, wala namang kaso yun sa akin. Or sa kanya, I mean. And then, I also don't want to offend her. Hindi ko siya gustong ma-offend or something. I'm just doing my job. Sana wag na nilang masyadong amhin si Ara, intrigahin si Ara kasi kawawa naman si Ara. While for Manny's wife na si Jinky, wala raw problema ang pagkakapili kay Kyla dahil in fact, isa raw ito sa personal picks niya for the spot.
Si Kyla, and then si Karil, si Jonalyn Veray, si Jelina. Pero yung napili nila si Kyla. Happy naman ako na si Kyla yung napili. Kayang-kaya niya yun, alam ko. I'm happy na ako yung napili kasi ang daming nag-audition din and I will not change yung kung ano yung flow ng song. I will sing it the way it should be sung. Hindi ko babaguhin. Siguro talaga, I will just sing the heart of the song. And I will not sing there as Kyla. I will not sing as Kyla, but I will sing as the Filipino nation. At kanina, Kyla showed the world what she's got. Ngayon mga kapuso, makakausap na natin ang kumanta ng Lupang Hinirang sa Manny Pacquiao and Barrera fight, ang R&B princess na si Kyla, live from Las Vegas. She's on the line. Hello, Kyla. Hi, good afternoon. Yes, nandito ka ngayon sa Showbiz Central. Yes. Kumusta ang Las Vegas? I'm sorry. I can't hear you. Nako, for sure, nagsiselebrate kayo ngayon dyan. Kumusta ang Las Vegas, Kyla? Ay nako, ang saya-saya. Sobrang ganda. Sabi ko nga, when I got here, I was in awe kahapon nung pagdating ko dahil sobrang entertaining. Yes, it's your first time in Vegas. Oo, first time ko dito. And I wanna congratulate you because you looked beautiful kanina nung kinanta mo yung Lupang Hinirang. Anong mga naging reaksyon ng mga kababayan natin sa Las Vegas nung kinanta mo yung Lupang Hinirang? Maganda yung mga reaction nila. Sobrang nga akong natuwa kasi sa pagdating doon sa gitna ng song, sinasabayan na nila ako. Tapos after kong kantahin, nag-congratulate yung mga tao, even yung mga Mexicans na nandun, saka yung mga Americans. Sobra akong natuwa. Ano yung reaction mo sa performance mo naman? Ano yung assessment mo sa sarili mo? Ako? Yeah. Naku, parang hirap naman i-assess yung sarili ko. Okay lang. Were you nervous? Sobra. Ako, sa aming tatlo, nang kumanta ng national anthem, ako yung sobrang kinakabahan, saka sobra akong giniginaw. Hindi ko alam dahil sa kinakabahan ba ako or what. Pero, mabuti na lang, mabait sila doon. Lahat ng mga tao doon. Even si Kuya Manny, before ako kumanta nung nasa dugout, sobra siyang supportive. Yes. Now, Kyla, ano tingin mo ba tama yung decision mo na i-retain yung rhythmic version ng national anthem natin? Na gawin yung March version? Oo, yung rhythmic version, yung original. Oo. Actually, hindi ko naman kasi yung beat nun talaga, 2/4. Medyo binagalang ko ng konti. Pero I think tama naman na gawin ganon kasi yun naman talaga yung dapat na beat nun and version. Yes. Tama ka And dun. since after ng mga reviews about how you should sing the song, parang nag-research talaga ako and nagpaturo pa ako. Oo nga, actually sabi sa akin I guess it was right. Yes. Ha? Actually, sabi sa akin ni Sweet kanina, may mga nagre-react daw na ibang tao dahil hindi mo raw ginawang diva moment, hindi mo raw iniba. Pero actually, Kyla, tama yung ginawa mo because actually it's in the law in the Philippines na bawal mong ibahin ang Lupang Hinirang. And actually, I have it here in my phone. According to Republic Act 8491, it specifies that Lupang Hinirang shall be in accordance with the musical arrangement and composition of Julian Felipe. So bawal talagang ibahin yung tono. So tama yung ginawa mo, Kyla, and we're so proud of you. Thank you. Actually, sabi ko nga, I wasn't singing as Kyla, I was singing as the Filipino nation. As in, I was representing tayong lahat na Filipino. So, hindi ko naman naisip na gawing diva moment yun. Yes, So, and you represented us well also. Kasi nakita yan sa buong mundo, Kyla, and congratulations, and napakagaling. Anong plano mo ngayon? Uwi ka na ba dito sa Manila o magbabakasyon ka muna dyan sa Las Vegas? Mag-iikot muna ako dito sa Las Vegas kasi hindi ko pa nalilibo. So, ikot muna ako. So, Tuesday, I'm coming back. Oo, yun. October 11, nasa Philippines na ako. Okay. Kyla, ano na naging reaction mo sa pagkapanalo ni Pacman? Sobrang saya, grabe. Kasi parang silang magaling eh. Pero buti na lang magaling talaga si Pacquiao. Kaya
sobra akong proud talaga to be a Filipino. Alright, Kyla, maraming salamat and you represented us well and we'll see you soon when you get back, okay? Thank Yan you. po mga kapuso ang God ating bless. R&B princess, Kyla. Thank you, Kyla, once again. And mga kapuso, dyan lang kayo dahil magbabalik pa po ang Showbiz Central. Last week, pinatunayan ko na hindi mo na kailangang maging sex bomb para yanigin ang dance floor. At pinatunayan din ni Rochelle Pangilinan na hindi siya apektado sa resulta ng lie detector test sa kanya. Ko naman, so ang Chief Inspector, ano po ang lumabas? Is it the truth or a lie? In fact, may ibinulgar pa siya. Meron pa nga bang boyfriend na rich businessman at tinuturuan ka pa daw mag-Ingles? Ang sweet naman yan. Don't lie to me. Yes or no? No. From the sex bomb dancer, sunod naman nating i-challenge ang honesty ng isang Viva Hot Babe. Andrea Del Rosario, Viva Hot Babe, sexy cover girl, sasalang sa isang no-holds-barred interrogation. Kung sa paseksihan, siya'y liyamado. Sa intrigahan, dehado kaya siya? Pawang katotohanan kaya ang lumabas sa mga isasagot niya? Truth or lies? Andrea, husga na! Live! Alright mga kapuso, katabi ko na po ngayon at nakakabit na sa kanya ang ating lie detector test. At syempre kasama rin natin si Chief Inspector Corpus. At ito na nga po si Miss Andrea Del Rosario. Paalala lang, Mare, antayin mo muna ang aking standard phrase na don't lie to me, yes or no, bago ka sumagot ng yes or no. Okay, Alright, handang-handa na ang kumare ko. Sabi ko kanina, huwag siya masyadong kaba kasi minsan kahit totoo na yung sinasabi na apektuhan yung ating lie detector test machine over there. Okay, Unang tanong. Yes. Pasensya ka na sa unang tanong. Ganun talaga, prangkahan na. Andrea, totoo ba ang rumaraket ka na lang daw ngayon sa mga Class D na mga bars? Don't lie to me. Yes or no? Totoo ba? Yes. Yes. Sige, magpa-follow up. Wala namang masama doon. Actually, I don't... Yun nga, kung ika-classify mo nga yung ano, naninervous. Kung may classification na A, B, C, D... Hindi kasi, hindi ko kina-classify yung kung saan man ako magpa-perform kasi parang kina-classify mo na rin mga taong pinagpa-performan mo. Correct. You know, hindi ko kina-classify yung class A ba na tao, class B na tao. Nagpa-perform ako sa mga corporate shows, alam mo yan, may Correct. kasama Magkakasama tayo. Nagpa-perform din ako mula pari hanggang hulas. Hindi, at saka ito trabaho. Trabaho, Diba? yes. As long as bayaran ako ng matino at hindi ako bastusin. Why not? So ang tanong, Chief Inspector Corpus, ano po ba ang resulta na sinabi niya, na inamin naman ni Andrea? In fairness, saan galing yun? Alright? Hindi, tama. Actually, napadaan ako sa may Quezon Ave and I saw your picture there. You have a show there. And I was looking at the venue. Parang hindi naman Class D. Well, okay naman siya. Hindi ko alam yung venue na yon. But Alright. anyway, it's work, like what you said, so... Alright. Pangalawang tanong. Andrea, totoo bang ipinaayos mo daw ang iyong behind? Don't lie to me. Yes or no? No. No, kasi matagal ko na rin yung kilala to si Andrea at yung medyo natural naman yan. And you're very vocal about it. Ayaw mo magparitoke. Bakit? Hindi pa. Ayaw na closing your doors, pero Yeah, I mean, kung sakasakali magkaroon ako 4 na anak in the future, Why not? maisip ko, di ba? Why not? alright. But, Tsaka hindi naman I masama have yun. nothing against it. Kumbaga. Chief Inspector, tunay daw po ang behind ni Miss Andrea. Is it a truth or a lie? It's another truth. Fairness, hindi yata ako sasayaw ngayong hapon. Patlong katanungan. Ito madalas ko nang naririnig, so kailangang ma-clarify na to ngayong hapon. Yeah. Andrea, totoo bang ayaw mo daw magpatawag ng hot babe or even ma-associate ang pangalan mo sa grupong Viva Hot Babe na kasama mo naman noon? Ang tanong, may tampo ka ba talaga sa grupo ninyo? Don't lie to me. Yes or no? No. No ang sagot ni Miss Andrea Del No, Rosario. Dad. Wala akong tampo, Chief Inspector? Ano po ang resulta? Oh, it's a lie. Simula sa pinakataas
matagal na namin naririnig ang tampuhan sa grupo ninyo at sumang-ayon ang lie detector test. Hindi, for the record, actually paalis po kami nitong November papuntang LA tsaka Canada. Kasama ko po ang Viva Hot Babe. Ayun. May show kami doon. Kaya Bakit medyo- ganon? Bakit hindi mabura-bura ang issue? At of all people sa grupo, ikaw lang yung laging nai-issue na may tampo sa kanila. Hindi, I guess, syempre, iba-iba kasi kami ng group. Yung totoo talaga nun. Hindi Alright. kami nagkakasama-sama because yung gimmick nung iba rin yung gimmick ko, ganon. Pero it doesn't mean na may tampuhan kami sa isa't isa, di ba? So hindi lang kayo close, parang Hindi lang ganon. kami nagkakakita-kita. Alright. Mabuti na yung malinaw. Eto pa ang isang tanong na matagal ng bulong-bulungan ng mga bakla sa beauty parlor. Andrea, isa ka nga bang bilmoko o materialistic na girl sa mga nakarelasyon mong boyfriend? Don't lie to me. Yes or no? No. No ang sagot ni Miss Andrea de Rosario, Chief Inspector Corpus. Sumang-ayon kaya ang ating lie detector test? Sumang-ayon. Yun ang gusto ko malaman. Andrea, I'm sure you heard about it many times, million times. No-offend ka ba? Pag sinasabi na materialistic ang tao, na bill mo ako girl ka sa mga nagiging boyfriend mo kasi parang nagkakataon yata most of your nagiging boyfriends, mga mayayaman. Yes, John, ang materialistic kasi yung ibig sabihin siguro niyan is, yung nga, nagpapabili ka lagi. Correct, ganon. hindi mo naman mahal. Hindi po ako nagpapabili, ako po yung niririgaluhan. And I don't think there's anything wrong with that. Tayong mga kababaihan, dapat tinatrato tayo ng matino ng mga kasama natin or ng mga mahal natin sa buhay. And gift is a gift. So, I don't know. I guess that's my answer. Correct ka dyan. In other words, dapat tayo mga babae ang binibilhan. Oh, bakit? I don't think there's anything wrong with that. Sabi ko na nga ba, hindi ako babae. Kinabahan na nga ba ako? Eto, isegue na natin dito na pag-uusapan naman ng mga boyfriend. Bukod daw sa foreigner mong boyfriend ngayon. So ito nga si French guy. Alam ba? French na naman ang boyfriend mo ngayon, Mare. May mga bulong-bulungan na meron ka rin daw boyfriend na Pinoy. Ang tanong, Andrea, two-timer ka nga ba? Don't lie to me. Yes or no? No. Walang kakurap-kurap na no ang sinagot ni Miss Andrea de Rosario sa tanong na yan. Ang tanong, Chief Inspector, sumang-ayon ba? Simula sa pinakataas sa katawan, hanggang sa pababa na pababa sa balakang. Everybody na! Shake it, let's go! Sadali! I-clarify natin to. Baka nanonood yung French mong boyfriend. Oo nga. Baka naman may boyfriend ka ngayon, may nanliligaw pa sa yung Pinoy. Wala, pero marami ako mga kaibigan lalaki na nakakasama. Baka Na-associate? niisip nila na nililigawan ako or Correct. boyfriend ko. I mean, Correct. mga kaibigan ko lang. At ang boyfriend mo, what's his name, yung French boyfriend mo? Eric. Si Eric ba? Na-meet to mga male friends mo naman na to? Yes. Okay. Of course. Naka-dinner na namin. Ganun. Alright. Sige. Eto, Yes. tignan nga natin. Ay, Eto. nako, John. Matagal na to. Sa wakas, masasagot na. Oo nga, ito na naman. Andrea, nung araw na link ka sa Hollywood actor na si Vin Diesel, ang tanong, may namagitan ba talaga sa inyo noon ni Vin Diesel? Don't lie to me. Yes or no? No. No ang sagot ni Andrea? Ano kaya ang sagot ng ating lie detector test, Chief Inspector? Totoo. So kayo ni Vin Diesel ay magkaibigan lamang. As simple as that. Or not even. Not even. Nagkakilala kami. And, Sa isang bar, di ba kayo sa LA nagkakilala? Kasama nga namin si Michelle Baile, na kaibigan din Correct. natin. So yun lang. I mean, biglang nanganak na lang and... Hindi kayo nag-textan or hindi na kayo gumimik after that? After that, medyo merong emails, tapos text, ganon. But of course, nando siya and natigil. Nagkaroon din akong boyfriend. Yan. At Friends least lang. klaro yan. At happy ka ngayon sa iyong boyfriend? Sobra. Na-propose na ba ng kasal? Malapit-lapit na ba ito? Napag-uusapan na ba? Napag-uusapan, pero hindi pa. Ang balita ko nga,
ang gusto daw mangyari ng boyfriend mo, eventually, sa Paris kayo titira. Sang-ayon ka ba doon if ever? Actually, hindi. Kaya nga kami nagkasundo dahil sa gusto niya ang Pilipinas, gusto niyang tumira din dito. So maybe merong place doon, meron din kaming Love magiging it. place dito sa Philippines. O dito na Kasi kayo gusto ko tumira, dito, tas gusto ko bakasyon dito. na lang kayo doon. Diba? Why Magandang not? setup yun. Alright, talaga naman 4 ang truth at 2 lamang ang lies. In other words, pumasa si Miss Andrea De Rosario sa ating lie detector test. Palakpakan naman natin si Andrea. Dahil dyan makakapag-plug ka, pasado ka at pasok ka sa banga. Yes, iniimbitahan ko po kayong lahat na sana po supportahan niyo po sana yung pelikula namin, yung 1% Full with Ronnie Ricketts, Mr. Burton, Richardson. International movie ito, why not? Yes, it's an American movie with the Filipino heart. And yun po, October 8? Tama ba? So Hindi ko Wednesday alam. yan, October Yes. 10 on Wednesday. October 10 yung regular showing. Sana po supportahan niyo po. Maraming salamat. Hi to my lola. O, at saka mamaya nakita ko, guest ka sa Tok Tok Tok, tsaka yung twin brother mo. Yes, kaming dalawa magkambal. Yan. Alright, grabe. Thank you very much, Andrea. Thank you. Anytime ha. Thank you very much. Na-appreciate namin itong pagsalang mo sa Don't Lie to Me. Samantala, we would like to thank also the Truth Verifier Systems Inc. Tawagan niyo po sila sa 634-757-0271. Hanapin lang po si Miss Cherry Dumlao Nulud. Paalala lamang mga kapuso, ang lie detector test ay sinusuri po ng isang eksperto. Pero ang resulta nito ay hindi dapat ituring na absolute truth. Ayan. Pero ito truth. Mamaya po, live po natin makakausap ang pambansang kamao ng Pilipinas, si Mr. Manny Pacquiao. At eto na, ang madramang tagpo sa concert ni Billy Crawford kung saan nakita sila ng kanyang tatay. At may isang fan po, si Sunshine Dizon, na gusto siyang makita. Babalik pa po ang Showbiz Central. Si Patrick Garcia may pagkasuplado, kaya nga crush ko siya eh. Pero bawal ang supla dito kapag humarap na sa central jury. Kaya nga tututukan ko kung seal or reveal ba siya sa ating killer question live. At isang back-to-back na real drama ang susunod ha. Si Billy, naging emotional sa concert niya kagabi. Nanood kasi ang dad niyang may sakit. At may malaking problema ang celebrity na ito. Si TV host comedian tinakbuhan ng ama ng batang isinilang niya. Ano ba yan, hobby? At si Sunshine Dizon, bibisita sa fan na batang babaeng may cancer. He swept women off their feet with irresistible charm. He captivated the whole world with sheer talent. He made a country proud with patriotism. But he was away most of the time. Pagkatapos ng mahabang panahon, si Billy Crawford bumalik sa Pilipinas upang tuparin ang kanyang pangarap na mag-concert sa harap ng mga Pilipino sa unang pagkakataon. Pero bago pa man magsimula ang palabas, magkahalong kaba at pananabik ang nadama ng international pop star. Nervios, actually. I don't think I've ever been this... Iba eh. I've never been this stressed and I've never been this relaxed. Last night, medyo breakdown ako lang ng konti. It feels nerve-wracking. It feels great. It feels very, very good. Pero, because mga kasama ko nakakatawa. So, but it feels really good to be here. It's my dream place to be. Bukod dito, napaka-espesyal din ang gabing ito para kay Billy. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay manonood ang kanyang ama sa kanyang concert kahit na may dinadala itong karamdaman. Yeah, I did. I came over just for this. Yeah, he's always wanted to do that. Yeah, I'm sure. I'm always supportive. Hindi nagtagal, dumagsa ang mga tao at napuno ang araneta. Maging celebrities, dumalo para suportahan si Billy. Sa gitna ng hindi magkamayaw na sigawan ng mga tao sa Araneta Center kagabi, ipinamalas ni Billy ang world-class talent na kinilala sa buong mundo. Hindi napigilan ng ama ang emosyon habang nagpo-perform si Billy. At sa huling bahagi ng concert, naging saksi ang lahat sa madamdaming eksena sa pagitan ng mag-ama. Also, first, I would like to thank my father, Dad. Yeah, it's quite emotional.
That's my first time to see him really perform live on stage, really do a show. I liked it. I thought he was good. Talagang I'm so proud. Na-relieve na ako. For the first time ako napatayo ni Billy. Nung nakita ko na lang tumatayo yung tao, doon na lang ako napasaya. And from the beginning of the show, when I heard the scream, that's what got me a little bit sensitive. Doon ako napaiyak ng konti, so it's crazy. Never had this feeling. Never been emotional. It's a show in my entire life. Never done this. But I don't know what happened. It's really nakaka-touch talaga. I can't ask for more. I love being a Filipino. I'm so happy to see. I want to see my dad. I'm sorry for making you cry, Dad. He never cries, by the way. And when I saw him cry, I'm overwhelmed. I never imagined it would be this. I never imagined it would be this big, this special. I don't know. It's definitely a blessing. Lahat na nangyari dito. Congratulations to you, Billy, at congratulations and thank you na rin to Swatch na laging full support kay Billy. Samantala kami naman po dito sa Showbiz Central ay tuwang-tuwa dahil sa dami ng sumusulat na gustong maka-eyeball ang kanilang mga idol. Pero nung natanggap po namin ang email nitong mommy ni Leah na isang batang may cancer, naantig po ang aming mga puso. At the age of 7, marami ng hirap sa buhay na pinagdaanan si Isabela Imperio or Leah. September 9, 2006 kasi nang ma-diagnose siya ng isang kakaibang uri ng stage 3 cancer. It's called neuroblastoma. It's a very rare kind of cancer daw sa children. Yun lang, as in, she was only 5 nung na-diagnose siya. Siyempre, may question. Parang, she's only young. Pero after over a year ng iba't ibang operasyon at medical treatment, recovering cancer patient na siya. Ayaw na ayaw kasi niya yung ganito. Kasi, siyempre, di ba, gusto niya happy lagi, ganun. Strong siya. She's even stronger than me. Mami, ba't ka po naiyak? Wala, happy lang ako kasi you are doing okay na anak. Parang naiyak ka. Bukod sa kakaibang lakas ng loob, nakitaan din ni Mommy Mavic ang anak niya ng natatanging paghanga sa idolo niyang si Sunshine Dizon. At ang makasama ito sa October 21, ang munting hiling ni Leah on her birthday. Sana po makadating po si Ate Sunshine sa akong birthday. Ang munting hiling na ito ni Leah ang ipinarating ng Showbiz Central kay Sunshine. At kahit pa na-hospital siya the night before due to migraine, mas minabuti nitong lumabas para madalaw si Leah sa bahay niya. I saw to it that ma-free yung schedule ko para yun nga, ma-visit ko siya. Gusto ko lang na sana matuwa siya pag nakita niya ako at itong mga maliliit na regalo na ibibigay ko sa kanya, sana magustuhan niya. Nang malaman ni Leah na darating ang idol niya para bumisita, agad-agad siyang gumawa ng gift para kay Sunshine. And when they finally met, hindi napigilan maging emosyonal ni Mommy Mavic sa saya for her daughter. Hi, ako po si Sunshine. Ako, thank you at napagbigyan mo yung wish ng baby ko. Okay lang po. Yan na. Anak si Sunshine. Hi! Oh. Ako naiyak kasi yung wish niya, finally. Kamusta? Okay naman po ako. I heard what happened to you. I'm very glad that you're okay now. I have something for you. Wow! Now, ito, advance happy birthday. Advance. Advance. Umiiyak si Mami. Oh, sobrang kasi one of her wishes talaga is to meet you. Ayan. So I'm so glad. Are you happy now? Ay, may bigay siya for me. Wow, wait. Thank you. Pwede sa akin to kasi cancer ako, cancerian ako, July. Oh. See? That's my birthday, July 3. That's my sign, Yeah, crab. crab. Crab.
Good thing she's doing now. Ilagay sa cabinet. Oo, ididikit ko talaga ito sa cabinet ko. Ito yung advance gift ko sa'yo for your birthday. Wow! What will you say, anak? Thank you. Buy something for yourself, okay? Or pambili mo ng ice cream yan. Sana sa October 21 ulit. Sana daw sa October 21 ulit, nagpaparinig. Cake ko po, choco caramel mousse, tsaka choco peanut butter mousse. Dalawa? Sarap. Para matikman naman po ni Ate Shanshan. Kasama na talaga ako. Honestly, I am so amazed how she can deal with, everything that has gone with her life and ganon. And she's a very strong kid. That's what her mom said, and I believe that she is. Kasi parang kung ako yun, baka hindi ko carry. Ang message ko sa'yo, sana yung attitude mo towards life hindi magbabago. Parati kang strong para lahat ng trials ma-overcome mo. Sabi nga nila, di ba, miracles happen, and as long as you have strong faith in God, God will make a way. So, yun nga. I really want to thank Sunshine for taking yung effort niya na pasayahin yung baby ko. At kung gaya ni Leah ay love mo ring makita ang iyong idol na artista, mag-email na sa showbizcentral@gmanetwork.com for a chance na maka-eyeball ang idol mo. Bakit ka pa maglilipat? Dito mo lang makakausap si Manny Pacquiao straight from Las Vegas, USA. Maulap man in this corner of the world pero nag-aapoy pa rin sa init ang mga balitang hatid sa inyo ng Star Maps. May singer na nagmamaasim sa Manila. Acoustic singer Jimmy Bondok, sinabi daw na mukhang palaka si Nina at madami ring pasaring tungkol kay Nyoy. Ang buwelta ni Nina. Maraming nakakarating sa akin na yun nga, parang sinasabi nga daw bitter daw siya, ganyan. Pero hindi ko na lang pinapansin. Hindi ko pinapansin as long as hindi ako yung nakarinig mismo. Kung sinasabi man niya yun, okay lang, at least hindi sa harap ko, diba? Bago pa maging kami ni Nyoy, nung naghiwalay kami, yun na medyo bitter na siya. Gusto pa kaya niyang kausapin si Jimmy to fix things? Hindi. Okay, wala kayong communication. Wala. May month-long celebration sa Quezon City. The whole showbiz industry greeted Kuya Germs as he celebrated his birthday. Well, 4 na Sabado meron ng buwan ng Oktubre. So, abangan niyo po lahat yan dahil sabi nga, pinaghalo-halo na rito sa aming pagtatanghal na espesyal ang mga paborito nyo noon, paborito nyo ngayon, at sa mga darating na panahon pa. Dahil sa It's My Birthday. May nagbabalik na sexy actress mula sa Taiwan. I'm back. Last time I actually posed for FHM was in 2001. Except when I posed for FHM in Taiwan in 2006. Okay mga kapuso, kanina natanong ni Patrick Garcia sa ating staff kung ilang % daw ng mga artista ang nagsisil at ilang % naman ang nagre-reveal sa ating killer question. Well, this afternoon, Patrick, i-reveal mo na yan. He's got the pretty face that got everyone talking. Impressive eyes that say it all kapag siya'y uma-acting. And the air of mystery that's interesting for many. Pero nang ma-involve kay Janelyn Mercado, his personal and public life got a lot more intriguing. At ang dating tahimik now knows how to express his feelings. Kasi minsan, kadalasan nangyayari, ginagamit yung relasyon ng dalawang tao para sa trabaho. Yun. Now that he's about to face the central jury, makayanan kaya niyang sagutin ang mga katanungang ibabato sa kanya? O titiklop din siya tulad ng iba? Will Patrick Garcia choose to seal or reveal once mabasa na niya ang killer question para sa kanya? This afternoon, Patrick Garcia, live sa Central Jury. Okay, Patrick Garcia nandito sa Central Jury. Hot seat, Patrick. Magandang hapon. Good afternoon. Sporting the long hair. Are you nervous? No, not Ay, hindi naman. Haba ng hair natin, Patrick. Okay, eto na, Patrick. May 3 categories kami para sa inyo. Pipindot mo lang yung button na yan, tapos tignan natin anong category lalabas. Yung mga categories ay Pretty Boy, Pretty girl? Pretty Girl, and Pretty Over. Ano ba yung ibig sabihin nun? Go.
Pretty over means, Rufa, been it all means parang said and tapos na. done. Tapos na. Yun Oo nga, na. past. Over, as in Past is wala past. na. Yes, okay. Tingnan natin. Ex, former, Pretty boy, before. pretty girl. Pretty Ayan, over. Pretty over. Perfect, Patrick. Kasi ang dami naman mga lumalabas sa news these days na malabo na daw kayo ni Jen. Like, it's Kumbaga, not... almost over. It's almost over. Or it's almost about to be over. Alam ko, 1 year na kayo, di ba? Yeah. So ano yung status? Better than ever or Happy better than over? anim. Getting stronger. Getting stronger. Wow. So, ba't ba Over-stronger. lumalabas yung mga news na malabo na daw kayo? Well, it happens eh. Yung mga news na yan, I don't know where it comes from. Talaga? Oo. Eh mukhang hindi naman nga over kasi over nga daw ikaw, over the bakod ka pa nga daw. Totoo ba yun? Tapos watch ng DVD. Ano Pumupunta pa? ka sa house niya, tapos Over the bakod ka. Ano ba ako? like pumunta ka sa house, Niya, Parang and may then- Mission Impossible, tumatalon ka sa Oo. bakod, tapos Pwede naman diretso na dumaan sa kwarto. Pwede naman dumaan sa gate tsaka sa front door. So hindi totoo na nag-over the bakod ka? Nanonood kayo ng DVD? Hindi. Dumaan ka sa gate. Oo. Over the gate. Naka-nagdo-doorbell ako. Ay, So anong fairness. ginagawa niyo? Halimbawa, Anong ginagawa niyo? madalas ka ba sa bahay ni Jen? Kung may time. To make time? Anong ginagawa niyo? Ha? Anong ginagawa niyo? Kumakain. Makain? Nood ng TV. Wow, ano pa? Scandalous. Saya. Ito na. Kasi ang dami sinasabi na parang hindi na daw siya sweet sa'yo. Like, sa birthday celebration mo sa SOP, hindi siya pumunta dahil may sakit siya. Yeah, may sakit siya. Sobrang sakit na hindi siya pwede pumunta sa... Gusto nga, gusto I ko was nang nasa there. bahay lang siya kaysa pumunta siya sa birthday celebration ko kasi may sakit siya nun eh. May sakit. Now, how about, like, parang hindi siya over kay Mark Heras. Would you be able to speak for her na it's really over between the two of them? Wala siyang feelings for him. Can you speak Well, for her? I don't think naman she would be with me if she's not over with him. Yung si Bianca, if ever ba nag-a-ask ka ng advice or if you have problems with... No naman. You know, Usually I with keep my problems or I never really ask for other people's advices. Kung So alam you- kong kaya ko ba. So you never talk to Tinatanong mo Bianca? ako minsan para sa... Teka lang. Pero kung hindi ko na kaya, So siya, si DJ mo, si Bianca, never mong nakausap? never. Never Kasi baka na. mamaya doon pa mag-umpisa yung away or whatever, di ba? Kahit text, wala. Okay. Okay, At least so, ang all right, bait, okay. ah. Well, speaking of Bianca, let's do some comparisons. Comparison ng girlfriend, no? Sino ang mas magaling humalik? Bianca King, Jeneline Mercado. Pangit ang question, ah. Hindi, come on, Patrick. Sige na, killer, di ba hot seat ka? I think it's very ungentleman to answer the question. Yeah. Okay, very good, Okay, very good. ano naman ang sa tingin mong meron ka na hindi kayang ibigay o hindi kailanman na ibigay ni Mark kay Jen? Siguro ang tamang dapat tanungin ng question na yan ay si Jen. Wow. Kasi hindi ko namang alam kung anong kulang ko or anong kulang Kahit niya. nga hint or clue? Siya na lang tanungin niya. Yes. Okay, do you ever feel na minsan that you're being taken for granted by Jen? She's very malaga, very sweet. There's nothing you could ask for anymore. Yeah. And do you think you found na ito na talaga the love of your life? Well, syempre ayaw mo magsalita ng tapos. For me, malas yun eh. Yun nga. So, Talaga? just take it wag mo sanang isipin yung future. Kumbaga, take it deeper day. So wala pa kayong plans for the future? Wala. Syempre, of course, career muna. Career. Yeah. Okay, you're a real gentleman, Patrick. Pero it's time for me to be ungentlemanly. Kasi Yeah. kukunin ko na yung killer question. Patrick, ito ang pinakamatinding tanong sa ating arsenal. This killer question, Ayan. Kailangan Now you mo- have a choice, either you seal or reveal, meaning pwede Basa mo mo muna. sagutin, pwedeng hindi, at ibalik doon. Patrick, ibasa mo muna sa sarili mo. If you want to answer the question, say you want to reveal it. Tapos we will ask the question on air. Yeah. What do you think, mga friends? Seal or reveal? Reveal, Patrick. Reveal. Patrick, alam ko medyo mysterious ka. Sinasabi natin before,
Patrick Garcia, nako, mysterious Oo nga, to. ang dami Hindi siya- nagsasabi nga na suplado ka daw. Hindi siya madaldal when it comes to the issues. Patrick, killer Ano? question. Be sealed or revealed? I'll reveal it. Reveal! Wow! Wow! Ay, may tiwala siya sa'yo. Patrick, this is uncharacteristically of you. Okay. Pangit yung may tinatago ka sa tao, di ba? Tapang ah. Sige, Patrick, what is the killer question at ano ang answer mo? Question. Totoo bang sumubok o gumamit ka ng pinagbabawal na gamot noon? Wow, tindi nun. Okay. That's controversial. Tingin niya. Depende kung anong klaseng droga. I've tried marijuana. That was a long time ago. First, it comes with teenage, you know. But of course, with the guidance of my sisters there, my brothers there, and my dad and my mom. Kumbaga, I have a lot of good influences around me. So basically, I haven't gone through any problems or ano, because it was nothing. It was just being a teenager. Yeah. Okay. Yeah. And now you're a better person. Well, And Okay. Patrick Garcia, thank you very much. Maraming Thank you salamat so sa pagiging much honest mo, for Patrick. trusting us. Oo nga. Tapos congrats Showbiz sa'yo ni Central. Jenalyn. 1 year strong and getting stronger. Yan ang sabi mo kanina. So, congratulations sa relationship mo. That's Kala ko sa akin may ganun ka kasi. Hindi, sabay tayo. Mamaya po, makakausap natin straight from Las Vegas. Abangan niyo yan. That's right, si Manny Pacquiao. Of course, champion Manny Pacquiao. Yes, Susunod aming na. pagpabalik ng Yes. Showbiz Central. That's right. Ito na ang kanilang huling pagtatapat. Ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao at ang Mexican Avenger na si Marco Antonio Barrera sa Mandalay Bay Resort and Casino, Las Vegas. Kamao sa kamao, mano a mano para sa titulong WBC Super Featherweight. At dahil taga Showbiz Central ka, narito ang blow-by-blow account ng mismong Will to Win at ng mga nangyari just days before the most sought-after fight. Ito ang pictures ng dalawang manlalaro sa kanilang official weigh-in sa Mandalay Bay Event Center noong Biyernes ng hapon. Sa nasabing laban, nagdagsaan din ang Pinoy supporters ni Manny. Kumpleto ang Gutierrez family. Nakijoin din ang politicians na sina dating Manila Mayor Lito Atienza at Ilocos Norte Governor Chavit Singson. At sa mismong event, marami pang celebrities na nakicheer din. Nasa kondisyon si Barrera at sa simula pa lang ng laban, hindi siya natinag sa mga suntok ni Manny. Sa round 5, inulan si Pacman ng suntok mula kay Barrera, pero sa round din na yon, bumawi ang pambansang kamao. Sa round 11, umalingaw-ngaw sa boxing arena ang mga protesta mula sa kampo ni Pacquiao nang sinapak ni Barrera si Manny kahit inawat na siya ng referee. Pero sa last round, napuruhan siya ni Manny. At sa huli, unanimous ang naging desisyon ng judges matapos ang mainitang engkwentro na iuwi muli ni Pacman ang isang kahanga-hangang panalo. To the winner by unanimous decision, still champion from the Philippines. Ito na po, official na. Masaya na naman ang Pilipinas. Celebration all over. Isa na namang panalo ang naiuwi ni Manny para sa bansa at ang nag-iisang pride ng mga Pinoy sa larangan ng boxing ngayong hapon. Live na live nating makakapanayam, fresh from his victory. Let us celebrate the victory of a certified kapuso only here on Showbiz Central. Excited na po kaming tatlo dahil nasa linya na ng aming telepono ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao! Yes! Ang ating certified kapuso. Congratulations, Manny! Manny, congratulations sa'yo. Thank you, salamat. Siyempre, wala namang kaduda-duda na mananalo ka dito sa laban na ito. Pero, Manny, ano ang feeling mo na patapos na ang career nitong si Barrera, tinalo mo pa siya? Masaya ako dahil nanalo siya sa laban siyempre at nagpapasalamat ako na walang masamang nangyari sa amin. Aha. Anong feeling mo ngayon, Manny? Pagod na pagod ba? Merong bang konting sakit sa iyong katawan?
Dahil yung first 5 rounds ng laban ninyo, medyo inulan ka ng sapak ni Barrera. Okay naman, hindi masyadong nasaktan, pero dito nag-party kami. May party. Siyempre may celebration. Siyempre, why not? Oo, Manny, gusto namin malaman, strategy mo ba yon na sa first 5 rounds, nagpasapa ka muna kay Barrera? Hindi naman. Ay, talagang magaling din si Barrera eh. Hindi natin pwedeng i-underestimate yung kagalingan niya. Kasi siyempre 3-time world champion na rin yun. So hindi natin pwedeng talagang ginawa ko lahat ng aking makakaya. Ang sabi nga nila, Manny, talaga daw na pag-aralan ni Barrera ang style mo. Pero meron din naman mga nagsasabi, Manny, na kung gusto mo daw na tapusin yung laban na yon, pwede mo daw na matapos na before mag-12 rounds at mahantong pa sa decision. Parang binalato mo na lang daw kay Barrera na umabot pa ng 12 rounds. Totoo ba yan, Manny? Alam mo, dapat doon na rin siya, dapat maganda sana yung nanuntok siya sa akin, nagrugi siya doon, nasaktan siya ron. So, maganda sana kung hindi niya ako sinapak. Medyo nagrugi rin ako nung sinapak ko, nung niinawat ng referee. So, hindi ko na siya napalapan. Oo nga. Anong naging reaction mo doon, Manny, nung sinapakan niya nung inaawat siya nung referee nung round 11? Strategy niya yun eh. Wala tayong magagawa. Strategy niya yun. At siyempre, kailangan niya gawin lahat ng makakaya para hindi siya mabugbog. Ay, pero parang unfair yata yun, Manny. Nag-sorry ba sa'yo si Barrera after nun? Kasi yung mga kababayan mo na nagalit kay Barrera nung inaawat na siya, sinapak ka pa. Okay naman. Medyo namagalang yung pangako yung pagsapak niya. Namagalang pero magkaibigan naman kami. Siyempre, Manny, ang tanong sa minds ng lahat ng Pilipino ngayon, magkano ang iyong napanalunan sa laban na ito? Oo nga, Manny. Ballpark figure. Panalunan. Basta importante, masaya po tayong lahat nanalo. At ang importante ay nanalo ka, Manny, at pinasaya mo na naman ang buong Pilipinas. Yes! Mabuhay ka! Manny, Yes. walang ka-traffic. Kahit saan ka magpunta ngayon sa Metro Manila dahil sa'yo. Maraming salamat at kababayan ko. Maraming salamat. Thank you. Yes, Manny, lagi ka makakaasa sa suporta namin. Meron ka bang pinaplanong... Also, I would like to thank Vice President Rolly Sport. Thank you. Yes. Hello, Pia? Pia? Sino po to? Pia, nandito rin si Jinky. Yes. Wow! Kausapin naman natin, of Can we talk to course. Jinky? Hello? Hi, Jinky! Si pinagawa niyo to, no? Si John Lapus at si Raymond Gutierrez ng Showbiz Central. Jinky, congratulations at nanalo si Manny. Anong feeling mo ngayon? Siyempre, masayang-masaya ako na nanalo ulit si Manny. Masayang-masaya kaming lahat dito. May ka ba ba, Jinky, at any point? At inabot pa ng 12 rounds yung laban, ano? Tumagal eh. Kinabahan ka ba? Siyempre, as a wife, nandun talaga yung feeling. Nakabahan ka, natatakot ka kung anong mangyari, di ba? Pero thank God na nanalo siya ngayon. Ayun, Jinky, ano bang plano nyo ngayon? Nagsi-celebrate ba kayo ngayon? May party ba o pahinga muna si Manny? Pagkatapos dito, pagbalik namin sa Pilipinas, uuwi siya ng Jensen kasi mag-aaral siya, may klase for 20 days. Yun, babalik siya ng Jensen. At saka mag-aanda na siya para sa bago niya sa GMA. Now, Jinky, nung press ko, nung fight, sinabi ni Manny Pacquiao, I wanna thank my wife. I love you, babe. Kinilig ka ba ng mga moments na yon dahil worldwide press ang nanonood ng mga moments na yon? Correct! Ang masaya ako sa nag-team ko. Siyempre, di ko naman nakalain na banggitin niya yung pangalan ko sa press con, di ba? Yun. Kasi si Manny kasi siya naman lagi yung mas madalas nag-I love you kasi sa akin. Kaya, yun. Jinky, meron na ba kayong nabiling pasalubong para sa inyong mga anak?
Oh, Las Siyempre. Vegas yan, syempre. Mga anak ko, marami na silang pasalubong pagdating ko sa Pilipinas. Papayagan mo ba siya, Jinky, na na sumabak ulit sa isang laban? Kung ano yung gusto niya, siyempre may paparating laban ulit. Basta kung ano gusto ni Manny, lalaban pa ba in 2 years or 3 years, okay lang sa akin. Basta nandito lang ako sa support sa kanya yun. Okay. O ngayon naman, Okay. Chinky, ikaw ano na may message mo kay Manny kapalit nung I love you niya sa'yo? I love you, babe, sabi. Message ko, sana gusto saka I love him. Wow! Wow. Okay. Maraming I love salamat you, sa'yo, sir. Jinky. At Jinky, ito na lang ang message mo sa mga sumusuporta kay Manny dito sa Pilipinas. Sa lahat ng sumusuporta kay Manny, maraming salamat. Sa mga taga-Kapuso, maraming salamat. Sa lahat ng suporta at sa prayers nyo. Thank you. Alright. Jinky, andyan pa ba si Manny? Baka pwedeng kausapin ulit natin. Huling mensahe na lamang, syempre pa sa ating mga kababayan na nanonood ngayon. Andyan pa ba si Manny? Okay. Salamat, Jinky. Talaga naman live na live po yan ngayon at kasalukuyan sa nagbi-victory Sa party. Las Vegas, Nevada, this is happening. Ayan na, Manny. Manny, mensahe mo na lang sa fans mo. Hello? Hello? Yes? Natalabas tayo, nasa loob na si Manny. Nandiyo ulit ilahin. Ma'am Reg, ikaw ba yan? Oo. Si Ma'am Ma'am Recha. Reggie nga. Yes, Miss Pasalubong Reggie namin. Magno. Ang hirap niyang hilahin. Pinasok ko nga sa dito sa loob na loob eh. Kasi ang hirap-hirap niya talagang hilahin sa dami ng tao. Ay, we understand, Ma'am Reggie, pero Okay. salamat sa sa paghila mo kay Jinky. Salamat. Yan. Pero ito is isang tanong, Miss Reg. Sino pa ba mga kapuso na nakita nyo dyan sa Las Vegas na sumuporta kay Manny? Si Richard, si Alfred, sino pa ba? Si Johnny, nakita ko rin eh. Marami pa. Oo, alam ko na maraming kapuso talagang sumuporta kay Manny doon sa Las Vegas. Maraming salamat sa iyo, Miss Reg. Si LT sa si The Boy. Oo, si LT tsaka si The Boy. Okay. Alright, Maraming so... salamat, Miss Reggie, At Magno. aabangan natin ang pagbabalik ni Manny. Siyempre, dito lang po yan sa Kapuso Network. Yes, he's gonna be welcomed here, di ba, sa Correct. Kapuso? Of course. Kaya pati yung mga susunod pang interviews ni Manny dito, yung mga blow-by-blow Dito lang. accounts niya, dito lang Yes. sa Kapuso Network niya mapapanood. Congratulations ulit sa Palakpakan naman natin ulit si Manny Pacquiao. Grabe, ang saya nito. Of course, he's made the Filipino people proud once again. And Magbabalik it was an entertaining fight, di ba? Oo, Sobra. talagang sulit na sulit Oo. sa lahat ng mga nanood sa Vegas. Yes. Imagine 12 rounds of bakbakan. Magbabalik pa po Showbiz Central. Diyan lang po kayo. Kanino ka? Kay Aljon o kay John? Hindi ko naman alam na nag-aaway pala tong dalawang ito, hindi naman nagpapaalam. Buti pa, you be the judge. Tutukan mo ang exclusive footage namin na muntik nang magpang-abot ang dalawa sa isang bar. At susunod na ang magpapang-abot dito sa studio na sina Paula Bediones at Rufa May. Ready na ba sila sa Intriga Showcase na hinanda namin? Mabigat to! Promise! Simbigat ng celebrity baby na to na 10 pounds nung pinanganak. Sino siya? After the break. Mwah! Alright, kasama na po natin ngayon ang dalawa sa pinaka-controversial at dalawa sa busiest TV personality, si Paula Bediones at si Rufa May Quinto. Hey. Welcome back to Welcome me. back! Welcome to you. Hi, Welcome to Paolo. Showbiz Central. Nice to see you, Paolo. Looking Ang good, sarap mo ha? po pala dito, Namiss ko no? kayong lahat. Namiss ko kayong lahat ng mga viewers po ng Showbiz Yeah. Central. Good afternoon po Good sa inyo. afternoon. Thanks for guesting me. Yes, thank you for guesting me. Parang hindi ka mapakali sa pag-upo mo. Hindi, Ano bang posisyon ang gusto mo talaga? Hindi, kasi nga guest ako. Kaya Kaya na-defense kailangan, ako. behave Takpan- siya. takpan na lang. Ayan. At dahil nga sa sinabi ko kayo na ang two of the busiest TV personalities, we decided to give you guys a breather today. At meron kaming mga inihandang mga vacation packages to relax you Wow. guys. Unahin na natin Yeah. si Paolo. Tingnan mo Sige. natin Sige. kung ano ang Showbiz Central Showcase ni Paolo for today. Saan yan? Teka lang. Ayun na. Ooh, romantic get
getaway prize ang inihanda namin para sa'yo, Paolo. Hinahanap ko, ayun pala. Romantic. Getaway! At dahil romance ang pinag-uusapan natin. Okay. Eto ha, this slipped my radar totally. Hindi ko pala Kasi alam na tayo may hindi nakikita girlfriend ka or na pala. nagte-text. Diba? Girlfriend ka na daw. May girlfriend na pala si Paolo, si Abby. Yes, And yes. how long have you been together? Siguro mga 3 to 4 months. Walang specific date talaga na, ito, tayo na, mga ganyan. Ang Kumbaga, tanong- friendship siya nag-evolve into something deeper. Ayun. Ang tanong, Paolo, Yes. have you been able to take Abby out on a romantic getaway? Naku, magugusto niya yung tanong na yan. Although hindi niya magugusto yung sagot. Dahil yung sagot, hindi pa. Dahil nga sobrang busy, no? Yung mga companies ko. Tapos ito nga, yung bagong show. But matagal na namin pinag-usapan na we wanna, go out of town and just spend time and relax. Kasi parang siya minsan ang nahihirapan sa akin pag nakikita niya na nasa-stress ako, napapagod ako. So she wants me to take time out. Nako, Abby, ipa-appointment mo na yan. Siguro a year from now, pwede nang gawin niya ni Paolo. Si Rufa May Siyempre, naman. wala akong masabi. Walang romance. Work Kaya lang nga, ng iba. work, Pero push my Iba ang luck. inihanda naming Showbiz Central Ay, Showcase talaga? for you. Oh, sige, Let's sige. see it! Ano naman ang in-store para kay Rufa May Quinto? Wow! Nasaksakan ng busy ang Sona. ginawa naming showcase sa'yo. Wow, masarap yan. Ay spa showcase with free visit to the sauna. Wow, sauna. Alam mo ba kung bakit sauna? Bakit? Dahil Mainit? sing init ng sauna ang intrigang ipinupukol sa'yo ngayon. Oo nga, lagi naman, di ba? Balita ko daw sa sobrang Nagpa- galing nung makasama mo sa iyong new movie. Dapat apat. Nagkasapawan daw kayo. Well, in fairness, totoo naman yun. Hindi, hindi, we did our best naman, syempre, para po for the Philippine movie industry, for the Pinilakan Tabing. Ginawa po namin ng lahat ng aming makakailat, ng lahat ng katatawanan at kadramahan, artistic side namin, nilabas po Yes. namin sa pelikulang Dapat sa October 10 ang showing, mga kaibigan. Ayun. Dahil meron kayong bagong show on television that's coming up Mas on prime mauuna time. po ito. Mas For mauuna. 24 oras, I'm so happy Yeah. kasi pre-programming kayo ng Makikita news mo ako program namin. before the news. Makikita mo kami I wanna dalawa. I wanna see kung ipupush ng luck niya si Rufa May Quinto. Are you willing to push her luck, Of Peach? course, I'm gonna push my luck. Mga kaibigan, bago po yung dapat, ang wami po muna. Ito po ay bago mag-24 oras, ang kauna-unahang Franchise na game show. na game show po dito sa ating bansa. Yes, and sa Paolo? Kapuso. Ayan, oh. Oo. Yan, oh. Ganda-ganda ni Ayan. Peachy. At si Paolo, you're looking really good in your threads, ha? Yung kaabang-abang dyan. Siyempre, yung mga damit namin ni Rufa May. Dapat Ternong-terno. coordinated po kami dyan. Thank you to JC Buendia nga pala sa outfits namin. Tita Elvie Pineda, salamat. Bilis. Ang dami ng pinasalamatan. Oo. Pero ito, napaka-exciting po. Magsisimula na po siya sa Monday, October 8. That's tomorrow. Right before 24 oras. Nako, talagang matutuwa po kayo dahil dito sa show na yan, mararamdaman yung excitement habang iniiwasan natin si Whammy. Makikilala niyo si Whammy bukas. Hindi lang po kayo mananalo ng maraming prizes, mga cash, pati po, ano ba yan? Exciting po siya talaga. Lahat ng fan, mararamdaman nyo dito. Dito lang po yan sa GMA 7. Ayan, kita nyo. For everybody. Alright, Lahat po. Basta congratulations. marunong kayo mag-push ng ganyan, ng button. Lahat po Gusto kayo ko pasok malaman, at Peachy, kasali. ikaw ba nag-invento ng movement na yan? Yeah, ako Dahil bagay na nag-invento. bagay Oo. sa'yo. Very natural yan. Hindi, you have to push it. Para yung energy positive. Tapos your luck pataas. And Para Peachy, may kasamang dasal na yon. Please, Lord, gotta win. one more time, your movie, Dapat is showing when? Dapat, October 10 na po ang showing. October pero 10. October 8 po, syempre, ang Wami, Push Your Luck. At saka October na may premiere night po kami sa Mega Mall. Gusto kong Napakasaya. pasalamatan ng GMA 7. Ang lahat po ng pagtulong nila. At saka yung pelikula po namin na Dapat, October 10. Palabas na po with Eugene Domingo, Pokwang, Candy Pangilinan. Nandyan din si Sweet. At marami pa pong iba. Directed by Wendy Ramas. Alright, pasalamatan natin si Mr. Paolo Bediones. Paolo, Thank you, birthday of ni course. Joey Marquez ngayon at Ay. ni Alan Diones bukas. Happy birthday to the two happy of you. birthday din sa kanilang lahat, syempre. At Peach. abangan niyo po Yes. ang Whammy Push Your Yes, Luck. directed by Cosme. Direct Cosme. Oo, at saka siyempre, abangan nyo kung paano kayo pwede sumali dahil kayo mismo pwede kayo maging studio contestant. May te-text lang kayo, swak na swak, pwede na kayo At pumasok. bukas,
Manonood ako habang mini-makeupan ako for 24 Kayo po oras. lahat, mga kapuso, manood na po kayo. May sticker tayo, campaign. Sa Sabado. Sabado po, October 13, ikot po kami ng Metro Manila, tapos mamimigay kami ng mga sticker, makikilala nyo si Wami! Push your love! Bago mag-24 Congratulations, oras. Peachy Thank you and so much, Paolo. Mia. Thank you. Nice to see you on Primetime Yes. TV. Also, we'd like to thank Solar Entertainment, Miss Reggie Magno for interview kanina. Si kay Manny Pacquiao, Eric Nag-reporter Pineda. siya bigla, ano? Oo nga. And Josh Andawit of GMA Pinoy TV. Eto, manghula na rin kayong dalawa. Sino kaya sa ating mga kapuso celebrities ang pinakamabigat nung sila'y ipinanganak? Make your guesses. Eto po, panoorin nyo. Hindi mo alam kung gaano ako naghirap nung ipinanganak ka. Yan ang karaniwang linya ng mga nanay pag sinisermonan ang mga anak nila. Sino kaya sa mga local stars natin ang sakit ng ulot katawan ng kanilang magulang? Alamin kung sino mga babies na tinimbang, ngunit hindi kulang. Nagkaroon ng kulay ang buhay ng parents si Suzy Entrada nang isinilang siya at 6.8 pounds. Yung mom ko nung lumabas daw ako nung una, sobra siya na siya kasi ang itim ko. Kasi yung mom ko super puti. Pero parang nagtataka siya, pero yung tatay ko naman ay maitim. Pero hindi siya maapanalan, bakit ganyan yung anak ko ang itim? Strong bones at vocal cords ang pambato ng ating 7th baby, Kyla with 6.9 pounds. Matibay daw yung buto ko eh. Kasi nagbabaras na ako. Alam mo yung sa jeep? As in, kumakapit akong ganun. Hindi biro ang maging big baby pero our number 6, Bianca Lapuz wears it proudly. Hindi halata dahil mukha akong 10-pounder, no? Pero 7.8 po. Even big babies can lose the weight pagtanda nila. Pero ang cuteness, panghabang buhay. Yasmin Curdy is at number 5 with 7.6 pounds. Mabigat ako nung pinanganak ako eh. Mabigat kasi yung buto ko. Saka cute na ako ng bata ako. 8 pounds is not enough para makasira ka ng weighing scale, pero it's definitely enough to put Mart Escudero on the 4th spot. Kasi may lahi kami Amerikano, kaya ang laki. Tapos nung ako, na-break ko yung record ng hospital. Iba talaga pag showbiz rin ang mami mo, kaya naman kahit 8.1 pounds si Jenica Garcia, may iba pa rin iniintindi ang mami niya. Gusto pa niya maligo nung pinipigilan lang siya ng tatay ko. Dahil manganganak na siya, gusto pang maligo. Pinagpapasapasahan dahil sa kakyutan at magaling pa rin sa gilingan. Tied at number 3 with Jenica ay si Regine Tolentino. Lumabas ako daw, sobra akong bait daw ng baby, tapos madaling pakainin, tapos lahat ng tao gusto akong pagpasapasahan kasi cute daw. Slim na siya ngayon pero hindi noon dahil masustansya kumain ang mami niya. Ipinganak si Sweet ng 8.6 pounds. Gaano man kabigat ang heaviest baby na ito, siguradong laking tuwa lang ang mga magulang niya as they welcome this bouncing baby boy into the world. Our healthiest baby award goes to Ryan Iliana. Nung pinanganak ako, alam ko mga 9.6. Kasi pang-5 na ako, so siguro niluwal na lang ako basta. Kung bakit hindi pinanagutan ang TV host comedian ng ama ng batang isinilang niya. Pero bago natin malaman ang malaking problema na yan, silipin niyo muna ang exclusive footage namin nung nagpang-abot daw sina Aljon Jimenez at John Estrada sa isang bar. Nagkahamunan daw ang dalawa at nagkatawagan pa ng rest back. Pinag-aawayan niyo ba ako? Pwes, kayo rin, magtawag ng mga kachika dahil susunod na ang exclusive chika namin dito. Muntik nang magpang-abot. Ganito raw maaring i-describe ang naging eksena sa pagitan ni John Estrada at Aljon Jimenez nang magkita umano ang dalawa sa isang comedy bar sa Quezon City noong gabi ng October 2, Martes. At sa nasabing tagpo, kinailangan pa raw mamagitan ng aktor na si Richard Gomez at saklolohan si John mula sa nasabing lugar. Ayon sa isang reliable source, nagkainitan daw ang dalawa ng tapikin ni Aljon si John nang makita niya ito sa loob ng bar. Matapos hamunin ng suntukan, inabangan daw ni Aljon at ng mga kaibigan kasama nito si John sa labas ng nasabing bar. Dito na raw minabuti ni John na humingi ng tulong sa kaibigang si Richard Gomez para makalabas sa bar ng walang gulo. Sa eksklusibong video na ito na nakuha ng Showbiz Central, sa aktual na pagsundong ginawa ni Richard sa kaibigan, matiwasay namang nakasakay si John ng sasakyan. Wala na raw ang grupo ni Aljon sa paligid ng bar nang dumating doon si Richard.
Ayon pa sa source na nakausap ng Showbiz Central, matagal na raw may galit si Aljon kay John. At nag-ugat raw ito sa pagkakadiskubre ni Aljon na nililigawan ni John noon si Manilyn Reynes habang girlfriend niya ito. Ibang bersyon naman ng insidente ang naikwento sa isang showbiz radio program kamakailan lang. Ayon sa radio program, nagsimula raw ang lahat sa pagpaparinig ni John kay Aljon na ikinapiko nito kaya hinamon niya ng suntukan sa labas ng bar. Nang makausap namin si John para hingan ng reaksyon tungkol sa umano'y naging iringan nila ni Aljon Jimenez. Sino yun? Wala. Ngayon ko lang narinig yan. Aljon Jimenez? Wala, hindi yun. Hindi ba yun? Hindi totoo yun. Wala, no way. Bakit naman? Paano mangyari? Sinubukan rin ng Showbiz Central na kunan ng pahayag ang kampo ni Aljon kabilang na ang asawa nitong si Manilyn Reynes tungkol sa nasabing insidente. Ngunit minabuti ng mga ito na manahimik sa ngayon. Nananatili namang bukas ang Showbiz Central sa anumang paglilinaw na gustong ipahayag ng dalawang panig tungkol sa issue. Isang malaking kababalaghan po ang issue na yan para sa akin dahil wala na akong gusto magkomento tungkol dyan. Samantala, gusto ko pong pasalamatan si John Valdizar at si Joey Samson sa aking outfit, si Mikey ng Hair Wash Salon at si Dr. Manny and Pai Kalayan. Eto pa, isa pang kababalaghan. 2 years ago po mga kapuso, isa pong young actor ang aksidenteng nakabundol ng isang tao na sa kasamaang palad naman ay pumanaw. Ngunit hanggang ngayon, dinadalaw pa rin ng young actor ng kaluluwa ng taong ito. Narito po. Pumikit ka na dahil hindi ka nila patatahimikin. Isang gabing nauwi sa isang malagim na trahedya. It was 2 years ago. Ano yata yun? So naalala ko, October or September. Yun nga, na nagkaroon ako ng car accident sa may Shaw Boulevard. Medyo nakainom kami ng konsa. Kaya hindi sinasadya. At isang kaluluwang nagpaparamdam maging sa panaginip. Hanggang ngayon napapanaginipan ko pa rin yung mga nangyayari. Ay, yung nangyari, yung mga mukha nila. Nakikita ko pa rin sa panaginip ko. Pag naglalakad ako, minsan kasama ko siya. O kaya minsan sa panaginip ko, makakasalubong ko siya. Pag nasa kotse, ayaw kong tumitingin sa rear mirror. Lalo pag ako nalang mag-isa nito. Ito ba'y paghingi ng saklolo o paghihiganti mula sa kabilang buhay? Madalas ako, para akong nalalagutan ng hininga, para akong hinihingal. Minsan, pag nakatalikod ako, hindi nga minsan madalas, every time actually, lumalamig palagi yung bato ko. Sa damig-lamig, tapos yun na, kikilabutan na ako ng pagpapawisan. Merong gustong ipagawa sa kanya. Unang-una, yung kalagayan siguro ng pamilya nung na-aksidente niya. Tatawagin natin o kukontakin na natin yung na-aksidente niya na iyon. Sana po, sa katiwasayan ng bawat isa, ay tanggapin niyo po yung kanyang kapatawaran. Ngunit sa kanyang paghingi ng kapatawaran sa namayapang kaluluwa at pag-aalay ng dasal sa mismong pinangyarihang lugar, may mga alaala pa rin hindi na mabubura sa kanyang katauhan kailanman. May malaking problema ang celebrity na ito. Si TV host comedian na buntes at tinakbuhan not once but twice ng ama ng batang isinilang niya. Sad. Susunod na! The new mom of a new baby girl. Pero hanggang ngayon, malaking palaisipan pa rin kung sino nga ba ang tunay na ama ng kanyang anak.
Si Wilma doesn't. September 29, 11:30 ng gabi nang isilang ni Wilma sa Cavite Medical Center si Emilia Svetlana, ang 5.14 pounds na second baby ng comedian TV host. Nga pala, pag second time, ang hirap yung katawan. Maybe pa kasi after ng operation ng cesarean. Ngayon, medyo hirap lang ako sa recovery. I'm happy. I'm okay. Salamat at nakaraos na kami. Sa 9 months na nasa sinapupunan ni Wilma ang sanggol hanggang sa siya'y manganak, hindi man lang daw nito nadama ang suporta ng lalaking nakabuntis sa kanya. Ay, siguro. Alam niya na nanganak na ako. Ewan ko, hindi ko siya nakita eh. Pero yung naman relatives, tumatawag naman sila at gusto nilang bisitahin. Kaya lang ako parang, hindi pa ngayon yung time. Siguro yung in God's time. Wag na muna ngayon. Ito ang pangalawang pagkakataong pinagdaanan ni Wilma ang mabuntis ng lalaki, hindi naman siya pinanagutan. Pero gaya ng naging desisyon niya sa unang anak na si Ashana. Dito sa una ko, hindi din naman ako naghabol eh. Hindi rin ako nakapag-usap. Pero totoo nga bang di hamak na mas bata ang lalaking nakabuntis sa kanya? Oo naman. Is much younger. Mga 9 years younger. Ako? 27! Isa naman siya. Kaya naman siya pananagutan. As of now, parang wala din siyang work. Parang isa lang siyang na natukso ako. Sa pangyayaring ito, may pagkakataong daw labis na kinaawaan ni Wilma ang kanyang sarili. Question, bakit again? Bakit eto na naman? Is there something wrong with me ba? Parang hindi ba ako lovable? Kaya parang ayaw nila akong panindigan. Hindi ako pa pwedeng magtanim ng galit sa kanila. Might as well, forgive na lang natin siya. Pero wala naman akong regret. I am destined to be a great mother, not to be a wife. Wilma is a strong woman, pero pag pinag-usapan na kung ano ang mensahe niya para sa kanyang mga anak. Ano bang message ko sa mga bagets? Sa mga bagets, well, ganun talaga. Hindi ko maisip. Naiyak tuloy ako. Sana lumaki kayong mabait, matalino, at ano pa ba? Tsaka sana wala silang galit, wala silang angst. Sana lang. Maganda rin pa rin sila, di ba? Dapat magmana sila sa akin. Fighter and survivor. Yan. Para naman sa pamilya na nasa tabi niya sa kabila ng lahat. Hey, Mom and kay Daddy, sorry. Again, for the second time, it happened. Sana wag na maulit ulit. Sana pag third time, meron na kaming wedding bells. So, advantage na pag may pamilya ka, kapag nadapa ka, mabilis kang nakakatayo kasi may yung pamilya mo to support you, to guide you. Lagi silang nandiyan. Si Wilma, babae nga bang hindi natuto sa mga pagkakamali o sadyang mapusok lang pagdating sa pag-ibig? Oo, sana naman wag niyo naman akong husgahan na masama akong tao lang po, nagkakamali. Wag naman sanang mahusgahan ng mali din. Hindi ka uhusgahan ng Showbiz Central, kumaring Wilma. Congratulations! Wala kang mali. Having a baby is such a blessing. So God bless you. And you're the best, mother. Yes. At this point, I want to say thank you to L-Time Studios, Celio Bench Propaganda, and Dr. Manny Calayan. Congratulations dahil pasok pa rin siya sa Dr. Celebrity Manny Duets. Calayan. At kailangan pasalamatan na si Jerry Santos, our Yes, for our stylist. outfit. Art Deco for my makeup, and Lanny of Sir George for my hair. Joboy, thanks a lot. Yes, Elvie Pineda, Lily Jewelor, Dr. Avellana, ang bench po. Maraming salamat. Nasa SM Marilao po kami. At saka syempre kay Linang Mac for my makeup, Pin Antonio for my hair, and si Jerry Santos. Jerry and Chechel, thank Henry you. Kalayag for my hair also. He cut and colored my hair. Also, mamayang gabi, don't forget Full House after All-Star K. Okay, Awami. So, bukas na po Oy, yan. syempre, Pasalamatan pasalamatan natin ang Savers Digital Hub. Yes. Hanapin yan yung mga TV monitors. Nananawagan po kami. Kapag Sana bigyan nyo mayaman. kami ng flat screen. Why Isa-isa. not? free. There's Raymond Malapitan. Tawagan natin si Raymond Malapita sa 927-7091. Para bigyan na tayo, di ba? Okay. Alright. Maraming salamat sa lahat-lahat po nanood. Mamaya SM Marilao, abangan niyo po kami dyan. Okay. Ay, ito yung kay Direk Rico yan. Basement Salon from Direct Correct. Rico. Thank you daw sa Basement Salon, kay Henry at saka kay Jeannie from our director, Mr. Rico Gutierrez. Ayan, dyan lang po kayo dahil magbabalik ko po ang Showbiz Central. Muling rumatsada ang Showbiz Central para kunan ng exciting showbiz happenings na nangyari last week. September 27, si Rockwell. All eyes are set on Tim Yap's cool watches. He was launched kasi as Time Studios' newest endorser.
Monday, October 1, masayang isinelebrate ng real and real-life couple na sina Gladys Reyes at Christopher Rojas ang first anniversary ng kanilang business na skin whitening products sa 4th level ng Metropolis Mall, Alabang. After that event, sumegway naman kami sa birthday ng unika iha ni Pacman na si Princess Pacquiao sa Renaissance Hotel, wherein the whole Pacquiao clan joined the festivities. Si Rufo Gutierrez, hair the most beautiful dahil sa kanyang silky white skin din na bunga raw ng Metathione Whitening Soap na kanyang bagong ine-endorse. And this was launched sa Patio Ibarra last October 2. Equally stunning din si Steph Prescott na representative ng Philippines sa Miss Internet, and she graced the event na ginanap sa Shangri-La last September 27. Kung gusto mong ma-entertain at manalo ng exciting prizes, tutok na sa Remy! Push your luck! Ang newest game show ng Kapuso na nag-press launch noong October 2 sa Oasis. Kung spine-tingling tale ang hanap nyo, watch out for Hide and Seek, a horror flick which just had its press conference sa Imperial Palace Suites that same day. Kung suspense thriller, tutukan nyo naman ang La Vendetta. Malapit na! Last Wednesday din, the cast all sat down for a story conference na ginanap sa Rene Mejia Studio, Quezon City. And finally, our Kapuso Isa Calzado flew to Batanes kaninang umaga, lula ng Asian spirit para sa shooting ng kanyang latest movie entitled Batanes. O diba, bongga? Sana sinama ako! Good luck, Isa! As for me, fly na rin ako para sa isa pang linggo ng Pagratsada. Till then, mwah!